Hindi ka pa ba nauumay sa ganda ng babaeng yan? Tanong ng kaibigan ni Maxilla na si Gabo. Kanina pa kasi sila sa loob ng opisina ng lalaki at kanina pa rin sila walang kibuan ng lalaki. Dahil nakafocus ang atensyon nito sa babaeng nasa larawan na hawak-hawak nito. Kahit si Gabo ay hindi maalis ang tingin sa babaeng nasa larawan. Ngunit out of league para sa kanya ang babae dahil kalaban nito. Ang babaeng nasa larawan ay walang iba kundi si Commander San Gabriel, ang pinuno ng kabilang militar, ang mortal na kaaway ng mga Hamilton. Sigurado ka ba na isa ang babaeng ito sa nangunguna sa bayan ng Masilaw? Ano bang kayang gawin ng babaeng to? Ika ni Maxillian dahil kahit saan niya tingnan ay masyadong inosente ang babae. Mula sa bibiluging mata, mapupulang labi, at magandang muka, idagdag pa ang magandang katawan na tila porselana sa kinis at nakakatakot hawakan. Halimaw ang babaeng yan, boss. Hindi mo pa kasi siya nakita kung paano niya labanan ng mga bandido noon. Nakikita ni Maxillian ang matinding paghanga sa mga mata ni Gabo. Hindi kaya masyado lang kayo humahanga at wala naman talagang kayang gawin ng babaeng to? Kasi kung magaling siya, siguro naman ay kilala ko siya, di ba? Boss, paano mo naman siya makikilala hindi ka nga lumalabas ng opisina mo? At saka, wala kang ang kilalang babae kundi ang mga pinsan at kapatid mo. Sikmat ni Gabo kay Maxillian. So sinasabi mong boring ako, ganun ba? Hindi naman sa ganun, boss. Pero sinasabi ko lang ay magaling ang babaeng yan. At hindi siya basta babae lang. Kanina mo pa sinasabi yan. Umalis ka na nga at gawin mo na ang trabaho mo bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Pagpapalayas ni Maxillian sa kaibigan, kaya naman agad itong sumibat paalis ng opisina. Muling nagbalik ang paningin ni Maxillian sa babae at hindi niya maitatanggi na kakaiba ang ganda nito. Mukhang inosente pero may kakaiba sa mga mata ng babae na para bang isang demonyo na nagtatago sa maamong mukha nito. Dumagdag pa ang isipin na hindi alam ni Maxillian kung nasa na ba ang mga pinsan niya at dawit na ang kapatid na si Lilian. Ngayon ay kailangan niyang tumungo sa kampo ng San Gabriel dahil kailangan niya makilala ang babae. Dahil ito ang makakasama niya sa loob ng isang buwan. Nawala lamang ang atensyon ni Maxillian sa larawan ng babae nang makita ang cellphone sa ibabaw ng mesa at umiilaw yon. Nakita niya sa caller ang babaeng si Hailey na kasintahan ang tumatawag sa kanya. Muntik niya makalimutan na may nobya pala siyang dapat pagtuunan din ng pansin. Yes, babe. Unang bungad niya sa linya matapos itong sagutin. Hindi mo na ako tinatawagan ilang linggo na, Maxillian. Hindi ko na alam kung buhay ka pa ba o baka kinakain ka na ng mga papeles mo. Ito agad ang salubong sa kanya ng babae sa kabilang linya. Hindi pa humahaba ang usapan nila, ramdam na ni Maxillian ng stress na dala ng kasintahan, dala na rin sa pagiging selosa at mahigpit nito. I'm sorry, naging busy lang ako sa trabaho. Aniya pa, na umaasa na maiintindihan ng babae ang sitwasyon niya. Busy? O baka busy sa ibang babae? Huwag na tayo maglokohan, Maxillian. Alam ko napapagod ka na sa akin kaya ganyan. Sino matinong tao na magagawang kalimutan niya na may kasintahan siya? I'm sorry, naging busy lang talaga ako. Babawi ako sa'yo, okay? No thanks. Sabi ng babae sa kabilang linya sabay patay ng linya. Napahilamos na lamang si Maxillian na muka dahil sa mga problemang kinaharap niya. Hindi pa nakatulong ang nobya niya upang intindihin ang sitwasyon. Si Hailey ang kasintahan ni Maxillian sa loob ng 1 taon. Ang babaeng gusto niyang maging asawa at magiging ina ng mga anak niya. Ngunit tutol ang kanyang ina na si Miracle. Kaya ni minsan ay hindi nadala ni Maxillian ang babae sa mansyon o kahit ang ipakilala lamang ito. Maski ang kapatid na si Lilian ay hindi rin tanggap ang dalaga
Ngunit dahil naging magkasintahan sila, pinaglaban ito ni Maxillian. Ngunit unti-unting nakakapag-isip si Maxillian dahil sa nagiging ugali ng babae. Problema na naman kay Hailey? Sa lubong na tanong ni Allen, nakapapasok na sa opisina niya at inilapag ang panibagong report. Ano pa nga ba? Kamusta na kayo ng babae mo? Hindi ba kayo nag-aaway? Ngising tanong ni Maxillian dahil alam niya rin ang nangyayari sa dalawa. Ngumisi rin pabalik si Allen kaya nawala ang ngisi ni Maxillian at muling pumikit. Maayos kami ni Erica. Masyado lang talagang toxic ang babae mo kaya rin kakaganyan. Sinabi naman kasi namin lahat na hiwalayan mo na yan, di ba? Dahil hindi maganda ang pakiramdam namin sa kanya. Pero dahil matigas ka, hindi mo sinunod. Kaya ikaw rin ang nagkakaproblema. As if naman madaling iwanan ng babaeng naging parte ng mundo mo. Asik ni Maxillian. Madali lang naman kung hindi na rin nagbibigay ng peace of mind sa'yo. Umupo si Allen sa harapan niya at binutil-til ang mga report hanggang sa makita niya ang larawan ni Lian, ang babaeng commander. Bakit may impormasyon ka ni Lian? Don't tell me, siya naman ang bagong punteriya mo. Ani Allen. Mukha bang sabik ako sa babae? Bakit narito ang larawan niya kung ganun? Dahil siya magiging partner ko sa susunod na misyon. Sigurado ka ba? Hindi mo kilala ang babaeng ito. Mapanganib sa lahat ng mapanganib. Sabi ni Allen, kaya nangunot ang kilay ni Maxillian dahil kilala ng lahat ang babae habang siya ay hindi. You know her? Malamang, dahil kaibigan ko ang isang to at isa siyang magaling na commander na walang kinatatakutan kahit yata si kamatayan. Really, huh? Ani Maxillian dahil hindi siya naniniwala. Binabalaan kita, Maxillian. Hindi magandang biro ang gumawa ng kalokohan sa babaeng to. Sinasabi ko sa iyo na maaga ka makikipagkita kay kamatayan. Seryoso ang pagkakasabi ni Allen at walang makikitang pagbibiro. Mas lalo lamang nagkaroon ng lakas ng loob si Maxillian na makilala ang sinasabi nilang hayop sa pakikipaglaban. Dahil matagal-tagal na rin ang magkaroon siya ng babaeng magaling sa lahat ng aspeto. Baka ito na rin ang paraan upang makawala siya sa problema at magkaroon ng excitement ang boring niyang buhay. Sa kabilang banda naman, ay nakahiga ang napakagandang babae sa mahabang sofa habang may harang na panyo ang muka. Sa tabi nito ay ang dalawang magagandang baril at katana na minana pa niya sa ina na dating agent. Lian, baka gusto mong tumayo. Kanina ka pang umaga nakahiga dyan at hindi ka man lang nagpalit ng pwesto. Di ka ba nahihirapan? Daig mo pang bangkay. Sabi ni Vincent na kasyang kaibigan ng dalaga. Mukha bang nahihirapan ako? Mas nahihirapan pa ako dahil isang buwan ang walang aksyon ng katawan ko. Paano kasi? Hindi mo binigyan ng awa yung tao na pupunta sa'yo. Alam mo naman na bawal silang patayin, pero pinapakita mo agad sa kanilang impyerno. Kaya yan, nagalit sa'yo si boss. Hindi lang naman to ang kinakagalit ko, Vincent. Kailangan ko maging partner si Hamilton para sa susunod na misyon. Hindi ko nga kilala kung sinong Hamilton yan. Loka! Hindi mo kilala ang isang Maxillian Hamilton? Saang planeta ka ba galing at di mo siya kilala? Lahat ng babae kilala siya. Hindi lahat dahil hindi ko nga siya kilala. Asik naman ni Lian bago siya tumayo sa wakas galing sa 6 na oras na pagkakahiga. Bumungad sa kaibigang si Vincent ang malamanika nitong muka. Hindi na babagay sa trabaho bilang isang commander, bagkus mas nababagay pa sa pagiging modelo or artista. Nagmukha nga ang dalaga na nagmumodelo ng kanilang uniformeng sundalo tapos sa mukha nito'y walang kolorete. Alam mong bubita ka. Dapat talaga, naging model ka na lang kasi mas bagay ka doon. Pati ba naman ikaw sasabihin yan? Ano bang kinaganda ng pagmamodelo ha? Maliban sa puro arte lang ang alam. Ani Lian at inirapan ng kaibigan. Sobrang ganda mo kasi bakla. Kundi lang ako isang sirena, matagal na kitang pinormahan pero yak, hindi tayo talo. At hindi na ako magtataka bakit mainit ka sa lahat ng mataas ang ranggo. Sabi pa nito na napabungis kay Lian nang maalala ang mga gustong manligaw sa kanya.
Grabe naman yung reaksyon ng mukha mo, Lian. Diring-diri sa mga lalaki. Huwag mong ipaalala sa akin yung mga unggoy na yun. Hindi nila kinagwapo. Pero hindi pa tuluyang nakakatayo si Lian mula sa pagkakaupo nang bumukas ang pintuan at iniluwa nito ang general nila na may dalang bulaklak. Mas lalong nawala sa mood si Lian nang lumapit sa kanyang lalaki at iabot mismo ang bulaklak. Para sa iyo, Lian. Sana magustuhan mo. Tila nahihiya pang sabi ng lalaki. Salamat. Sana last na to ah. Hindi ako open para magkaroon ng nobyo. Kaya sana tigilan mo na ako. Prangkang sabi ni Lian sabay bato ng bulaklak sa basurahan. Naglakad na rin siya paalis at hindi nakaramdam ng konsensya sa ginawa. Naiwan din si Vincent na nakanganga dahil sa ginawa ng kaibigan. Alanganin pa siyang umiti sa binata at saka sumibat na rin paalis upang sundan ng kaibigan, ngunit bago siya umalis, nakita pa niya ang panlilisik ng mga mata ng general. Hindi na lamang ito pinansin ni Vincent dahil natural lamang na magalit ang lalaki dahil sa ginawa ng babae. 4 na oras matapos sa insidenteng yon, pinatawag si Lian ng ama kaya napilitan siyang magtungo sa opisina nito. Naabutan pa niya si Kevin, ang lalaking nagbigay ng bulaklak sa kanya. Umiiwas siya ng tingin dahil hindi niya gusto ang tingin na pinupukol nito. Dad, bakit mo ako pinatawag? Gusto ko simula bukas ay kay Hamilton ka na magtatrabaho. Pangkasalukuyan lang naman dahil may mga dapat kang pag-aralan mula sa kanya. Sabi ng kanyang ama. Dad, hindi pa naman ngayon yan? Ang sabi mo 2 buwan mula ngayon. Bakit bukas na agad? Dahil may mga misyon na kailangan nyo ng umpisahan. Mas mababantayan mo ang Hamilton na yon para malaman ang kahinaan niya. Sabi pa ng kanyang ama na mas lalong nagpakunot sa kilay ni Lian. May hindi siya naiintindihan sa gustong ipagawa sa kanya ng ama at hindi niya gusto kung saan ito patungo. Maaaring hindi niya kilala ang isang Hamilton, ngunit hindi siya isang spy. Anong ibig sabihin mo, Dad? Alamin mo ang kahinaan ng isang Maxillian Hamilton. Yun talaga ang misyon mo at kailangan mo magawa sa loob ng 1 buwan na palugit. Seryoso ang pagkakasabi ng ama ni Lian. Nagpapatawa ka ba? Ba't ko gagawin ang bagay na yun? Hindi pa ako nababaliw para gawin yun, Dad. Hindi ko alam kung anong plano mo, pero hindi ko gagawin ang bagay na yan. Pagtanggi niya sa ama, ngunit namutla si Lian ng makasalubong ang tingin ng ama niya, lalo na ang sinabi nito na nagpagunaw sa mundo niya. Huwag mong hayaan na sapilitan kong ilayo sa iyo ang anak mo. Dahil kaya kong ilayo sa iyo ang lahat, Lian. Madaling araw pa lang, naganda na si Lian sa paglipat niya sa kampo ng mga Hamilton. Katulong pa niyang kaibigan na si Vincent na tahimik lang din habang hinahaplos sa mukha ng nag-iisang inaanak nito. Nagdalang tao si Lian sa murang edad pa lang. Ngunit namatay ang ama ng anak niya dahil na rin sa kagagawa ng ama niya. Ngayon hindi niya hahayaan na pati ang anak ay madamay pa. Sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Paano kung magtago ka na lang kaya sa ibang bansa? Mas mabuti pa para sa inyo yun ni Loisa. Pero pwede mo namang iwanan sa akin ang anak mo kung malayo ang magiging headquarters at hindi ka na makakauwi. Sabi ni Vincent. Salamat, pero iiwan ko muna si Loisa sa lola niya. Sila na muna ang bahala sa kanya. Sa ngayon, gusto ko muna makawala sa hawak ng ama ko dahil gusto ko na ng tahimik na buhay. Kami ng anak ko. Kung ganon, tapusin mo na ang misyon na yan at kumawala ka na. Yun ang plano ko sa ngayon. Ayaw ko na rin madamay pa ang anak ko. Lalo na, hindi rin naman tanggap ni Daddy si Loisa. Basta maraming salamat, Vincent ha. Mag-ingat ka kay Kevin. Tipid nang umiti si Lian hanggang sa dumating na nga ang ina ng dating kasintahan. Ito na muna ang mag-aalaga sa anak niya habang hindi pa rin natatapos ang misyon. Matapos yon, ay dumiretso na si Lian sa headquarters ng mga Hamilton. Nung una, ang malaking building ang sumalubong sa kanya, lalo na ang mga taong nagtatrabaho roon. Malayong-malayo sa pinanggalingan dahil nagagawa pa ng mga ito na magkape habang nagtatawanan. Excuse me, ikaw ba si Lian San Gabriel?
Tanong ng babae na lumapit sa kanya. Tumango siya bilang sagot. Dumiretso ka lang sa hallway, tas may makikita kang itim na pintuan, yun ang opisina ni Maxillian. Nakangiti pang sabi ng babae, bago ito nagpaalam na aalis na at may aasikasuhin pa raw ito. Pagdating ni Lian sa opisina, hindi agad siya lumapit dahil may kutsilyong lumipad malapit sa pisngi niya na mabilis naman niyang naiwasan. Sumunod ay ang mga nakakabinging sigaw at iyak ng babae. Ayan! Diyan ka magaling. Ako pa ngayon ang may iba? Kung ikaw nga tong nahuli kong may ibang babae? Sigaw ng babae. Shut up! Huwag mong ibalik sa akin ang kalokohang ginawa mo. Kailan mo pa ako niloloko ha? Kailan pa, Hailey? Dumagundong ang boses ni Maxillian sa 4 na sulok na opisina nito. Nalilisik pa ang mga mata ng lalaki at kahit si Lian ay nakaramdam ng kilabot. Sinabi ko na kaibigan ko lang yon. Hindi ko alam ang nangyari kung bakit nagising na lang ako nakatabi ko siya. Maniwala ka naman sa akin, babe. Wala akong alam. Kaya please lang maniwala ka naman sa akin. Pagsusumamo ni Hailey, ngunit naging matigas na rin si Maxillian. Susurpresahin sana ni Maxillian ang babae upang makabawi siya sa mga pagkukulang niya, ngunit naabutan niyang hubot-hubad dito. Katabi, ang isang hindi kilalang lalaki at ang mas nakakagimbal pa, matandang lalaki. Umalis ka na habang may respeto pa ako nakikita sa'yo. Huwag ka na lang magpapakita sa akin ulit. Kung di mo lang ako pinabayaan at binigyan ng sapat na oras, hindi ako hahanap ng kalinga ng iba. Maxillian, alam mo yan. Hindi ako hahanap ng iba kung sapat na oras na binibigay mo sa akin. Sa wakas, umamin na nga ang dalaga na mas lalong nagpatalim sa mukha ni Maxillian. Pag-intindi lang kailangan ko, Hailey. Kailangan ako ng Pilipinas at hindi ako nagkulang sa'yo. Nagkulang ka. Dahil kung di ka nagkulang, hindi ako hahanap ng iba. Matapang na sabi ng babae. Get out. Iyon na lang ang sinabi ni Maxillian, ngunit hindi sumunod ang babae. Tumalikod na si Maxillian, ngunit hindi niya napansin nang biglang damputin ni Hailey ang maliit na patalim sa ibabaw ng mesa. Ibinato niya iyon sa direksyon ni Maxillian, ngunit bigla na lang pabagitna si Lian at sinalo ang patalim. Sa isang iglap, tumilapon si Hailey dahil sa sipa na iginawad ni Lian. Napatunganga si Maxillian habang nakatingin sa babaeng dumudugo ang kamay ngayon habang hawak pa rin ang patalim. Nagunahan pa ang ibang mga tao na makapasok sa loob ng opisina ni Maxillian dahil sa lakas na kalabog. Nagulat ang lahat. Sa nadatnan, lalo na si Allen na kararating lang, tangan pa ang bag nito. Sino ka para itulak ako? Sino ka? Malakas pang sigaw ni Hailey na tangan ng balakang na tumama sa hamba ng pintuan. Blanko lamang ang mukha ni Lian, hindi marahil maramdaman ng sugat sa palad galing sa patalim na sinalo. What's actually happening here? Hailey, anong ginagawa mo rito? Lian, ang aga at dumadanak na ang dugo ha? Biro pa ni Allen sa babae, pero hindi siya pinansin ni Lian. Ito ba ang babae mo, Maxillian ha? Kunwari ka pang hayop ka na wala kang ibang babae, ikaw naman talaga itong naluloko sa atin. Ako sa pa ni Hailey, pero ni minsan na hindi siya tinapunan ng tingin dahil ang atensyon ni Maxillian ay sa babaeng nasa tabi. Lian, ibaba mo na yung patalim. Ako na ang bahala sa babaeng to. Sabi pa ni Allen at sa isang iglap, ginuyod na nito si Hailey palabas ng opisina ni Maxillian. Doon lamang binitiwan ni Lian ang hawak na patalim na parang wala lang. Hinugot pa niya ang puting panyo sa bulsa at pinunasan ng dugong nagkalat sa kamay na parang wala lang. Walang kahit anong mababahag na sakit sa mga mata niya at iyon ang kinahanga ni Maxillian. Pasensya na kung nakisali ako sa away niyo mag-ex, pero ako nga pala si Lian. Lian San Gabriel. At pinadala ako dito ni General San Gabriel. Pakilala niya kay Maxillian. Tinanggap naman ni Maxillian ang pakikipagkamay ng babae at muling iniayos ang sarili dahil hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya na ito. Tama nga ang sinabi ni Allen at Gabo na halimaw ang babae.
Maxillian Hamilton. Saad pa ng binata. Sana magiging opisina ko pala? Parang wala lang na tanong ni Lian sa lalaki. Ni hindi nga makaramdaman dalaga ng pagkailang kahit na nasa harapan niya ang general na binata. Itinuro naman ni Maxillian ng mesang nasa harapan nito, kaya naman naglakad si Lian upang ilagay ro ng gamit. Kailangan nating gamutin ang sugat mo at baka ma-infect pa yan. Hindi na, maliit lang to at malayo sa bituka. Pero may misyon tayo bukas at hindi pwede maging hadlang yan sa misyon. Malamig na sambit ni Maxillian, kaya naman napatingin sa kanya ang dalaga ng taimtim. Ayos lang ako at kaya ko makipaglaban kahit may injury ako. Malamig na sabi ni Lian bago ito naglakad palabas ng opisina ng lalaki na bakas ang tapang sa muka. Ngunit nang makapasok na siya sa loob ng banyo, bigla na lamang bumigay ang tuhod niya. Hindi niya kinaya ang presensya ng lalaki, lalo na ang maamong mukha nito. Ito pa lang ang lalaking nakita niya na sobrang kisig at sobrang lakas ng otoridad, lalo na ang mga mata nito na para bang nakakita pati ang kaluluwa niya. Bigla na lamang bumigay ang mga tuhod niya dahil sa kabang nararamdaman. Dahil ang lalaking makakasama niya ay walang iba kundi si Maxillian Hamilton na tinatawag na halimaw na general. Kinabukasan ay maaga silang umalis ni Maxillian para imbestigahan ang isang krimen na nangyari sa makapangyarihang pamilya ng Lopez. Namatay ang anak nilang babae nang walang kahit anong sugat sa katawan. Basta na lamang ito na mayapa at hindi naniniwala ang mag-asawa na mamamatay ang anak nila ng ganun kadali. Napag-aralan mo na ba ang background ng pamilya Lopez? Tanong ni Lian sa binata at nasa kasalukuyang biyahe sila patungo sa mansyon ng pamilya. Yes, nakakapanghinala. Yun nangyari pagkamatay ng bata at hindi ko rin alam kung bakit hindi makita ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Hindi nga ba makita o sadyang itinago ang totoong naging sanhi? Pagbabalik tanong ni Lian sa babae, kaya natahimik bigla si Maxillian. Hindi pumasok sa isip niya na maaaring itago ang totoong naging kamatayan ng nasabing babae. Ngunit bakit naman nila itatago ito? Base sa mga larawan na narito at ng autopsy, wala ngang nakitang dahilan kung hindi ang heart attack. Pero paano? Maayos ang katawan ng babae at hindi ito nakitaan ng kahit ano. Sa palagi mo, anong dahilan? Seryosong tanong ni Maxillian sabay sipat sa dalaga. Hindi na nakasagot si Lian nang makarating sila sa malaking mansyon. Hanggang sa makapasok na sila dito at nakita nga nilang mag-asawa na umiiyak, ngunit naging masama ang kutob ni Lian. General Hamilton, pakiusap bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay na nag-iisa kong anak. Hagulhol pa ng ginang. Huwag kang mag-alala, Mrs. Lopez, dahil bibigyan namin ng hustisya ang anak mo. Pero hindi sa mag-asawa ang atensyon ni Lian, kundi sa paligid ng mansyon. Normal lang itong nakikita at normal sa bahay ng mayamang pamilya. Naglakad pa si Lian hanggang sa makarating sa second floor at sa mismong silid ng namayapang babae. Ganon pa rin ang mga gamit na narito at malinis ang paligid at walang gamit ang nagalaw. Naramdaman pa ni Lian ang binata sa likuran niya. Kahit hindi niya ito tingnan, alam niyang si Maxillian ito. May napansin ka bang kakaiba? Tanong pa nito. Wala ba silang ginalaw simula na mamatay ang babae? Wala pa. Dahil pinagbawalan ko sila at hindi pa tapos ang investigasyon. Sagot ni Maxillian. Talaga? Ilang linggo na ba simula na mangyari ang krimen? 2 weeks, kung di ako nagkakamali. Tura naman ni Maxillian. 2 weeks? Pero ganito pa rin kalinis ang buong silid? Hindi man lang nagkaroon ng alikabok? Takang tanong ni Lian sa binata. Lumapit naman sa kanya si Maxillian at saka sinilip ang tinutukoy ng babae. Napansin niya ang mga gamit ng dalaga na ni isa ay wala man lang kaalikabok. Nangunot pa ang kilay ni Maxillian dahil mukhang nilabag ng mag-asawa ang habilin niya.
May nakita ba kayong clue kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay ng anak ko? Bungad ng ginang, nakapapasok lang din sa malaking pintuan. Ginalaw niyo ba ang silid, Mrs. Lopez? Bahagya pang nagulat ang ginang at naglumikot ang mga mata, kaya mas lalong lumakas ang hinala ni Lian sa matanda. Pinalinis ko lang ang buong silid pero hindi naman ginalaw mga gamit. At ganoon pa rin. Anang ginang. Pero sinabihan ko kayo na hindi nyo maaaring galawin ang buong kwarto. Pero gusto ko lang manatili ang ganda ng silid ng anak ko, General. Kaya ako ito pinalinis. Hindi naman nila pinakaalaman ng mga gamit dahil narito pa rin sila sa mga lugar. Katwiran ng ginang. Dahil sa ginawa nyo, kayo ang lalo na madidiin sa pagkamatay ng anak nyo. Malamig na tura ni Lian sa ginang. Namutla pa ito at nagtatakang tumingin kay Maxilian. Anong ibig sabihin ng babaeng ito, General? Dahil wala namang ibang suspect? At sa ginawa nyo, lumalabas na may iniiwasan kayo na makita namin. Binalaan ko na kayo na huwag yung gagalawin ng silid pero hindi kayo nakinig. Babalik na lang kami sa mga susunod na araw, Mrs. Lopez. Paalam ni Maxilian sa ginang at hinila na si Lian patungong sasakyan. Habang palabas sila ng mansyon, napansin ni Lian ang matatalim na tingin ng ginang sa kanila. Lalo na ang malalagkit ito tingin sa binatang si Maxilian. Isang pagdududa na naman ang nabuo sa isip ni Lian. Hindi pa ako tapos kilatisin ang matandang yun, Hamilton. Hindi ba dapat tayo aalis ng mansyon? Dahil konti na lang, makikilala ko na kung sino ang may kasalanan. Inis na sabi ni Lian sa lalaki matapos niyang itulak sa loob ng kotse. Pinaharurot ni Maxilian ang sasakyan at hindi siya pinansin. Ngunit nagmatigas si Lian. Alam kong alam mo na kung sino ang pumatay sa anak niya. Pero bakit mas pinilit mong tumahimik? Dahil yun ang naging pakiusap ng asawa niya. Tipid na sagot ni Lian. Nagsayang lamang sila ng gasolina sa pagpunta ng mansyon. Dahil simula nang tumapak pala sila sa mansyon, kilala na ng binata ang pumatay sa babae. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo munang alamin ko na mag-isa? Partner tayo sa misyon na to at hindi lang ako mag-isa. Dahil gusto ko makita ang galing mo, sabi ni Maxilian. Pumasa ba sa panlasa mo? Biro pa ni Lian. Ngumiti ng malawak si Maxilian bilang sagot. Ngunit nawala ang ngiti nila nang 2 putok ng baril ang sumalubong sa kanila. Kaya napayuko si Lian dahil nabasag ang bintana ng sasakyan. Alam mo rin ba to? Sigaw ni Lian dahil mas bumilis ang pagpapatakbo ng sasakyan ni Maxilian dahil 2 motorbike ang sumusunod sa kanila sa mga oras na ito. Guess? Tila pang-uuyam pa ni Maxilian. Humugot na rin ang baril si Lian at ginantihan ng putok ang mga ito, ngunit mukhang magagaling. Dahil nagawang iwasan ang bala. Binanggapan ng mga ito ang sasakyan ng 2, kaya napasubsob si Lian, mabuti na lamang at may suot siyang seatbelt. Mga pwisit! Nang gagalaiting sigaw ni Lian, kaya naging sunod-sunod ang putok niya. Tinamaan ng isa kaya bumangga ito sa malapit na puno. Ngunit hindi naman sila nakaligtas ni Maxilian nang gulong ng sasakyan nila ang pinaputok ng mga ito. Kaya nagdire-diretso ang pagkahulog nila sa bangin. Kumapit ka! Malakas pang sigaw na utos ni Maxilian hanggang sa mahulog ang sinasakyan nila sa tubig. Nakita pa ni Maxilian kung paano tumama ang ulo ng dalaga, kaya nawalan ito ng malay. Wala na siyang sinayang panapanahon at iniligtas niya si Lian. Kahit maski siya ay duguan ng noo dahil sa mga bubog na nagkalat. Basta ang alam ni Maxilian ay napadpad sila sa pampang at may 2 tao ang tumulong sa kanila. At pagkatapos nun, unti-unti na siyang kinain ng kadiliman at nawala ng malay. Mabilis na napabangon si Maxilian nang maramdaman niya ang malamig na bagay na idinampi sa noo. Kamuntikan pa nga nitong balian ng braso si Lian nang idiin siya ng lalaki sa kama habang nakapilipit ang 2 kamay. Kung gusto mo akong balian ng kamay, go ahead. Dahil sisiguraduhin kong babalian naman kita ng paa. Masungit na asik ni Lian sa lalaki at saka umayos ng upo.
Isa lang ang napansin ni Maxilian. Nasa isang kubo sila at masama ang pakiramdam niya, kaya napahawak siya sa sariling noo. Huwag kang gumalaw, dahil 3 araw kang inapoy ng lagnat. Ako itong may malalang natamo, tas ikaw itong halos maghingalo dyan sa papag. Ilang araw na tayo nandito. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Takang tanong pa ni Maxilian sa babae. Hindi ko alam kung nasan tayo, pero isa lang alam ko, hindi pa tayo pwedeng bumalik sa Maynila. Hindi ko alam kung ilang tao pa ba ang naroon at handa tayong patayin. Sana humingi ka ng tulong kay Regro. Wala akong alam na number niya. At isa pa, hindi uso ang cellphone dito dahil walang kuryente. Sagot ni Lian. Natahimik pa sila ng sabay nang bumukas ang kortinang pinto at iniluwa nito ang isang ginang na may dalang saging na nilaga. Gising na ba ang asawa mo, iha? Naku, ito ang inilagang saging. Pinadala ko siya para naman may laman ng sikmura nyo. Nakangiti pang sambit ng babaeng ginang at inabot ang pinggan na may lamang saging. Maraming salamat po, Nay. Magalang naman na sabi ni Lian. Pero si Maxilian ay hindi maalis ang tingin sa babae dahil hindi ito nagreklamo ng pagkamalan sila mag-asawa. Kamusta naman ang pakiramdam mo, iho? Hindi mo ba alam na 3 araw kang inalagaan ng asawa mo? Umiyak nga yan na makitang kinukumbulsyon ka na sa lagnat. Po? Hindi talaga makapaniwala si Maxilian sa naririnig. Ngunit sa isang tabi, patay mali siya naman si Lian. Talaga po ba? Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin dito. Ani Maxilian. Naku, wala yun. Wala din kami kasama ng asawa ko kaya pwede kayong tumuloy dito hanggat gusto nyo. Maraming salamat po, Nay. Magalang din na pasasalamat ni Maxilian at saka nagpaalam na sa ginang na lalabas na. Anong nangyayari talaga dito, Commander San Gabriel? Seryoso na ang pagtatanong ng binata sa dalaga. Kaya nagpa siya na si Lian na mag-angat ng tingin. Kailangan muna natin na dumito kahit ilang araw lang. What? Why? Marami pa tayong gagawin sa syudad. Makikita mo mamaya lang. Makahulog ang sambit ni Lian at saka nilantakan na ang saging na binigay sa kanila ng matanda. Hindi na nagtanong pa si Maxilian at hinanap sa babae ang uniforme niya. Ngunit ang sabi ng dalaga ay hindi niya alam. Maski ang baril ni Maxilian ay nawawala. Ngunit alam niya na bago sila mahulog sa tubig, alam niyang naisuksok niya yon sa tagiliran niya. At hindi ito basta-basta mawawala. Tinanong mo na ba ang matanda kung saan nila nilagay ang gamit natin? Hindi pa, at alam kong hindi naman sila magsasalita. Bakit hindi ka pa umalis? Humingi ka na sana ng tulong kay Allen. Hindi din napigilan ni Maxilian ng magtaas ng boses, ngunit pinatigil siya ni Lian sa pamamagitan ng pagtakip ng bibig. Nagtaka nung una si Maxilian, ngunit na mapagtanto niya ang gustong iparating ng babae, nangunot ang kanyang kilay. Isang kaluskos ng kadena ang narinig nila. At kahit nanghihina si Maxilian, pinilit niyang tumayo at sumilip sa kahoy na bintana. Nakita niya ang ginang na kinakandado ang pintuan ng kubo kung nasan sila. Anong ibig sabihin nito, San Gabriel? Matagal mo nang alam to? Bakit hindi mo sinabi? Dahil nasa kanila ang larawan ng anak ko. Mas lalong nangunot ang kilay ni Maxilian dahil sa sinabi ng babae. Para iyong bomba na sumabog sa utak niya at panandalian siyang natulala. Anak? Ano ibig mong sabihin? May asawa at anak ka na? Wala akong asawa, pero may anak ako. At hawak ng matandang yon ang kwintas ko na gawa ng anak ko. Gawa ng anak ko ang pendant na naroon. Nasa kanila din ang larawan ng anak ko at ama ng anak ko. Kaya hindi ako pwedeng umalis dito na hindi dala ang mga yon. Nakita ni Maxilian ang pagiging porsigido ng mga mata ng dalaga, pero hindi pa rin siya makapaniwala. Kaya dumito muna tayo, dahil alam ko nasa kanila din ang baril mo. Dagdag pa ni Lian at hinagisan niya na isang saging lalaki. Sinalo naman ito ni Maxilian at naupo sa kahoy na bangko dahil muli niyang naramdaman ang pag-ikot ng paligid. Hindi ka pa dapat tumayo dahil may lagnat ka pa. Magpagaling ka muna bago tayo umalis sa bayan na to.
Tama ka. Dahil hindi rin talaga maganda ang pakiramdam ko. Alam kong alam mo ang dapat gawin, Lian, at may tiwala ako sa'yo. Sinsero ang pagkakasabi ni Maxilian. At isang matamis na ngiti naman ang isinukli sa kanya ng babae. Napaiwas pa ng tingin si Maxilian dahil bigla na lang tumibok ang puso niya. Hindi niya akalain na mas lalong gaganda ang babae dahil sa ngiti nito. Humiga na lamang siyang muli matapos maubos ang saging dahil baka mas lalong sumama ang pakiramdam niya. Itutulog na lamang ni Maxilian ang nararamdaman. At baka sakali na muling pagdilat niya ay hindi na nagwawala ganito ang puso niya. 3 araw matapos sa pag-uusap nila ni Lian, ay nagpasya silang dalawa na manatili muna sa bayan. Napansin na nga ni Maxilian ang kakaiba sa bayan, lalo na sa mag-asawang matanda na tumulong sa kanila. Nga pala Lian, kamusta naman ang asawa mo? Hindi ba siya nanghihina? Ilang araw na kayo nakakulong sa bahay. Wala ba kayong planong lumabas? Tanong na matandang ginang. Maayos naman siya, Nay. At siguro ay pwede na kaming umalis kinabukasan. Magalang na sagot ni Lian sa matanda. Tanga na ni Lian ang kwintas at litrato ng anak na kinuha niya nung natutulog ang mga ito. Ang bilis naman. Pwede naman kayong dumito muna. May mga naiwan pa po kasi kaming trabaho sa Maynila kaya hindi po maaaring magtagal kami rito. Marami pong salamat sa pagpapatuloy sa amin dito, Nay. O siya, kung saan kayo mapapabuti at kami aalis muna dahil may kailangan kaming ayusin. Paalam muli ng matanda. Nagkatinginan na sila ni Maxilian at bago pa mailak na matanda ang pintuan ng kubo, mabilis na inilabas ni Maxilian ang maliit na patalim na kinuha niya sa kusina ng mga ito. Dumaan tayo sa likod ng bahay dahil napansin ko na mas madaling wasakin ang bintana roon. Pero dapat tayo magmadali dahil hindi na ako natutuwa sa mag-asawang yan. Malamig na tura ni Lian at hinanda na ang pagtakas nila. Dumaan sila sa likod bahay kasama si Maxilian. Nagtingin-tingin pa sila sa paligid dahil ang bayan na kinaroroonan nila ay isang kulto. Iyan ang pansin ni Lian dahil kakaiba ang mga taong narito, lalo na ang mag-asawang matanda. Yung baril ko, hindi ko nakuha sa matandang yon. Galit na bulong ni Maxilian. Huwag mo nang alalahanin ang baril mo, dahil alam kong marami ka pang baril sa inyo. Bilisan mo na dyan, bago pa tayo maabutan ng matandang yan. Dumaan na lang tayo sa gubat, at bas hindi nila tayo mapapansin. Suhestyon ni Lian, at nagsimula na nga silang tumakbo patungo sa gubat. Panay takbo lamang sila, at hindi inalam pa ang nangyayari sa bayan. Basta ang gusto nila ay makatakas dahil wala silang laban. Dahil buong bayan ay naimpluwensyahan na. 50 minuto silang naghabulan kay kamatayan sa loob ng gubat hanggang sa makarating sila sa isang simentong daan. Paano na ngayon? Lalakarin din natin ang napakhabang daan na yan? Tinuro pa ni Lian na napakadilim at mahabang daan. Kung gusto mo pwede naman kitang buhati na lang. Pagbibiro pa ni Maxilian, kahit nasa panganib na ang buhay nila. Inirapan lamang siya ng dalaga at nagsimula ng maglakad sa madilim na daan. Ang buwan lamang ang nagbibigay ng ilaw sa kanila. Hanggang sa tumigil si Maxilian sa may ilalim ng puno na pinagtakang lubos ni Lian. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mahuli tayo ng kultong yon? Baka sa mga oras na ito ay hinahanap na nila tayo. Huwag kang mag-alala. Hinahanap na tayo ni Allen. At alam kong alam niya kung nasan tayo sa mga oras na to. Sigurado ka ba dyan? Para naman niya malalaman kung nasan tayo. Dahil dito. At saka itinuro ni Maxilian ang maliit na GPS na nasa suot nitong hikaw. Sa sobrang transparent ng hikaw ay ngayon niya lang ito napansin. Bakit hindi mo agad sinabi? Walang signal sa bayan na yon. Kaya hindi tayo agad makikita ni Allen. At saka ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Gusto mong bawiin ang kwintas na galing sa anak mo. Pakiramdam ni Maxilian ay nagkaroon ng bato sa lalamunan niya nang sabihin yon. Sino nga bang hindi? Kung ang magandang dilag na nasa harapan niya ay isa ng mabuting ina. Ilang taon na ang baby mo? Tanong ni Maxilian na ngayon ay nakaupo sa damuhan habang nakasandal sa malaking puno.
5 years old. Tipid na tura ni Lian. Nasaan ang daddy niya, kung di mo mamasamain? Namatay ang daddy niya noon dahil sa isang aksidente. Wala bang ibang tao na tumatayong ama sa kanya? Wala. Wala akong balak dahil hindi naman nila tanggap ang anak ko. Kaya wala silang karapatan sa akin. Hindi naman siguro lahat ng lalaki ay kayang hindi tanggapin ang anak mo. Minsan kailangan mo muna makilala ang lalaking para sa'yo. Para masabi mong hindi lahat ng lalaki siraulo. Mahinang humagikgik pa ang binata, kaya hindi napigilan ni Lian na mapatulala. Sana nga. Umaasang bulong ni Lian bago tumigil ang sasakyan sa harapan nila at iniluwa nito si Allen. 3 araw ko kayong hinanap, Maxilian. Anong silbi ng GPS mo kung di ko rin malulokit ang destinasyon yung dalawa? Salubong pa ni Allen, ngunit puno ng pag-aalala ang muka. Ang mahalaga, nahanap mo kami. Wala bang salamat dyan? Nga pala, si Lian. Asan? Babae ka? Hindi mo ba alam na 2 araw ka nang hinahanap ng anak mo? Naagaw ni Allen ang atensyon ni Lian at namumutla itong napahawak sa braso ng lalaki. Pagod, pag-aalala, at lungkot. Yan ang makikita sa mata ni Lian. Anong sinabi mo? Paano? Si Vincent. Bumalik na tayo sa Manila at doon mo malalaman lahat. Seryosong sabi ni Allen, kaya wala na silang sinayang na oras at bumalik na sila ng Manila. Dala ang kaba at takot sa dibdib ni Lian. Inabot ng 8 oras ang biyahe nilang 3 at nang sa wakas ay makababa na sila, inisang hakbang na lang niya palabas patungo sa loob at hindi nga siya nagkakamali. Naroon si Vincent na siyang kaibigan niya. Ano nangyari? I'm sorry, Lian. I'm really sorry. Sinubukan ko na maipagtanggol ang anak mo, pero hindi ko na talaga kinaya. Hagulhol pa ng kaibigan niya, kaya lalong namutla si Lian sa takot. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan, Vincent. Anong nangyari sa anak ko? Ano? Bakit hindi ka makasagot? Kinuha siya ng ama mo. Dahil 3 araw ka nang hindi nagpaparamdam sa kanila. Ang inakala niya sumama ka na ng tuluyan kay Hamilton. Kinuha niya ang anak mo. Para iyong switch na nag-click, kaya hindi napigilan ni Lian na haplutin ang baril na nasa bewang ni Vincent. Kinasan niya iyon at walang buhay na naglakad paalis. Hinabol siya ni Vincent at pinilit na pakalmahin, ngunit isang malakas na sapak ang ibinigay ni Lian sa binabae. Kitang-kita ni Maxilian ang nangyari at hindi niya gusto ang nangyayari. Wag. Please, hindi mo kakayanin ang ama mo. Kinuha nila ang anak ko. Tapos gusto mo lang na manahimik ako? Galit na sambit ni Lian, kaya mas lalong nakaagaw sila ng atensyon sa iba. Lumapit na si Allen at hinawakan ng balikat ito, ngunit nakita na lamang ni Allen ang sarili na nakahiga sa malamig na lapag. Kumalma ka! Nasasaktan pang sabi ni Allen. Makinig ka sa akin, Lian. Magiging okay ang anak mo. Huwag kang susugod ng basta-basta. Ngunit wala nang nakapigil sa dalaga. Kahit anong pigil nila, nagpatuloy pa rin ito. Lumipad lamang sila palayo sa babae. Hawak ang namamagang pisngi. Maski si Maxilian na sumubok ay tangan na sikmura na sinuntok ng dalaga. Hanggang sa tuluyan ng nakasakay ng motorbike ang babae. Ihanda niyo ang motorbike at walang susunod sa akin, nagkakaintindihan ba tayong lahat? Babala ni Maxilian at sinundan ng dalaga. Wala pang pahinga si Lian nang makarating sa mansyon ng ama. Pinaputokan niya sa mga binti ang tauhan nito hanggang sa makarating siya sa loob ng mansyon. Nakaupo sa mahabang sofa at sumisimsim ng alak ang kanyang ama. Mabuti naman at nagpakita ka na rin magaling kong anak. Sabi ng matanda. Nasaan ang anak ko? Nasaan mo na ang impormasyon na inatas ko sa'yo? Alam mo, sinubukan ako ipapatay ng mga tauhan mo. Ngayon magtataka ka kung bakit hindi ako nakabalik ng 3 araw? Wala akong alam sa sinasabi mo, Lian. Huwag mo akong pagbintangan sa kasalanan na wala akong alam. Huwag ka na magsinungaling. Ikaw ang sumubok na magpapatay sa amin. Ibigay mo ang anak ko bago pa dumanak ang dugo rito. Pagbabanta ni Lian sabay kapit ng mahigpit sa baril.
Handa nang iputok sa lalaking nasa harapan na kailanman ay hindi siya tinuring na anak. Sa tingin mo ba ay matatakot ako? Ibabalik mo ba ang anak ko? Ano? Ngumiti nang nakakaloko ang sariling ama ni Lian. At nang itaas na matanda ang kamay, bumulwak ang masaganang dugo sa bibig ni Lian. Naramdaman niya ang pagsidhi ng sakit sa tagiliran at kanyang braso dala ng pagtama ng baril. Ni minsan ba? Tinuring mo akong anak, Dad? Katagang pumupunit sa damdamin ni Lian. Walang buhay o pagmamahal na tumingin sa kanya ang ama. Bago pa sumara ang mga mata ni Lian, narinig niya magkakasunod na putok ng baril. Isang pamilyar na mukha nakita niya at isang patak ng luha ang pumatak dahil hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ang tutulong sa kanya. 2 linggo na ang lumipas simula nang ma-admit sa ospital si Lian. 2 linggo na rin itong walang malay dahil sa dami ng dugo na nawala sa dalaga. Hindi na nga halos makilala si Maxillian sa kapal ng balbas at itim ng ilalim ng mga mata. 2 linggo kasi niyang inalagaan ng dalaga. Magpahinga ka na muna kaya, kuya. Sambit ng kanyang kapatid na si Lilian. Nakabalik na ang 10 babae at nasa maayos na kalagayan ng mga ito. Ngunit hindi ang babaeng nasa harapan niya. Hindi pwede. Dahil paano kapag nagising siya, magwawala siya? Kuya, hindi naman siguro. Wala ka na kasing pahinga. At tungkol naman sa anak niya, nahanap na nila. Anong gusto mo gawin namin sa ama-amahan niya? Gusto ko mabulok siya sa kulungan. Silang 2 ng Kelvin na yan. Lahat sila. Nagngingit-ngit na sabi ni Maxillian. Sa 2 linggo na lumaban si Lian sa kamatayan, marami siyang napagtanto. Kalokohan man na masasabi, ngunit nagising na lamang siya na may nararamdaman na siya sa babae. Gusto niya itong alagaan kasama ang anak nito. Gusto niya iparamdam sa babae na may taong mamahalin sila ng higit pa. Kuya, magpahinga ka na. Nag-aalala na si Mommy. Huwag kang mag-alala dahil alam ko nang lalaban naman yung babae na yan. Nakangiting sabi ng kanyang kapatid. 1 oras ang lumipas at nagising na sa wakas si Lian. Unang bumungad sa kanya si Maxillian na mukhang basurero ang itsura. Hindi niya napigilan ng matawa dahil tandang-tanda niya ang panaginip. Ilang araw ako nakatulog? Namamaos pa niyang tanong habang dahan-dahang tinutulungan ni Maxillian na makaupo siya. 2 weeks. Sandali pa siyang naistatwa at nagtatakang tumingin sa lalaki. 2 weeks? Yung anak ko. Nakita mo ba kung nasaan ang anak ko? Nagbabakas sakaling tanong niya sa binata. Umaasa na iniligtas rin ito ang anak. Magpagaling ka tapos uuwi na kayo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sa akin na kayo titira ng anak mo, Lian. Hindi kita inoobliga, pero para na rin sa kaligtasan yung 2. Hindi ko maintindihan. Ano nangyayari? Ano nangyari habang tulog ako? Marami. At isa na rin ang ginawa ng ama-amahan mo. Ano? Hindi mo tunay na ama si Logan San Gabriel. Siya ang kaibigan ng ama mo at siya rin ang pumatay sa ama mo at gumahasa sa nanay mo. Kaya namatay ang mama mo na dahil sa pagkabaliw. Para iyong bomba na sumabog sa pandinig ni Lian. Wala siyang alam. Wala siyang ideya kung bakit minsan ay hindi naging mabuti ang pakikitungo sa kanya ng ama. Ngunit ang alam lamang ni Lian ay naging puppet siya nito. Paano? Bakit? All this time, nabuhay pala ako sa kasinungalingan? Para lamang siyang tinulungan ng katotohanan simula na maging partner niya si Maxillian. Puno siya ng pagmamakaawa na tumingin sa lalaki. Gusto ko makita ang anak ko, Maxillian. Aniya, kaya napubuntong hininga na lamang ang binata sa baytango. 2 araw rin na makalabas si Lian sa ospital. Nanirahan na sila sa poder ni Maxillian. May mga oras na nahihiya si Lian dahil ibang level na ang pag-aasikaso nito sa kanya. Ako na maglilinis ng sugat ko. Nahihiya pang pigil ni Lian sa lalaki nang
umpisahan nitong ibaba ang manggas ng suot niyang sando. Tutulungan na kita dahil hindi mo naman maaabot ang banda dito. Pero kaya ko na. Maliit lang naman yung sugat. Pamimilit pa rin ni Lian, ngunit itinaboy lamang ni Maxillian ang kamay niya. Maliit, pero nag-agaw buhay ka. Hindi ko nahahayaan na mangyari pa yon. Kaya gagawin ko ang lahat para makita lang ang Kevin na yan. Tahimik na hinayaan ni Lian ng lalaki na linisin ang sugat niya. Naramdaman pa niya ang halik ng binata sa balikat niya, kaya sandali siyang pinamulahan ng muka. May balita na ba kung nasan si Kevin? Pagbubukas niya muli sa topic upang malihis ang atensyon sa sensasyong nararamdaman niya. Hindi pa. Si Loisa. Nakita mo na ba si Loisa? Hindi ko kasi siya nakita pagising ko. Pag-iwas pa rin niya, ngunit kinabig siya ni Maxillian paharap. Why are you avoiding me? Hindi mo ba naisip na masyado kang halata? Umiwas pa siya ng tingin dahil na rin sa tensyon sa pagitan nila. Ano ba sinasabi mo dyan? Look at me. Utos pa ni Maxillian gamit ang namamaos na tinig. Aalis na ako dahil baka hindi pa nakakapag-almusal si Loisa. Pag-iwas ni Lian, ngunit hindi siya pinaalis ni Maxillian. Ikinulok siya ng binata sa braso at isiniksik ang mukha sa gilid ng leeg. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ba't mo ba ito ginagawa? Alam mo kung bakit ko ito ginagawa. Please, wag mo nang dagdagan ng problema ko, Maxillian. Hindi ako nakikipaglaro. Pagsusumamo ni Lian dahil malapit na siyang malunod sa karisma ng lalaki. Hindi naman ako nakikipagbiroan sa'yo, Lian. Alam mo kung anong nararamdaman ko. Pero pinili mong tumahimik. Dahil hindi yun tama. Ayaw ko masaktan at idadamay ko pang anak ko. Alam ko naiisip mo lang yan dahil bago pa lang. Pero sa katagalan, magsasawa ka rin tulad ng iba. Siniil ni Maxillian ng halik ang nakaawang na labi ng dalaga. Pinilit siyang itulak nito noong una, ngunit hindi rin kinaya ng dalaga. Sinuklian niya ang bawat halik na binigay sa kanya ng lalaki. Sa bawat hagod ng mga labi nilang dalawa ay ang pagpatak ng luha niya. Huwag mo nang pilitin, dahil pinapangako kong aalagaan ko kayo ng anak mo. Nahihirapang saad ni Maxillian nang maghiwalay ang mga labi nila. Pero natatakot ako. Kapag sinaktan kita, handa akong saluhin ang bala na ipuputok mo. Handa ako, Lian. Handa akong ilaban to. Seryosong sabi ni Maxillian, kaya muling nagpaubaya si Lian nang siilin siya muli ng halik nito. Kinalimutan na muna niya panandalian ang mga problema at nagpalunod sa init na ipinaramdam sa kanya ng binata. Nakangiting lumabas sila ng silid na magkahawak kamay. Naabutan pa nila si Lilian na pinaghahanda ng pagkain si Loisa. Wow! Pagtapos niya maglawing-lawing nakalimutan niya na si Loisa ha. Naugutom na yung bata, kuya. Sarkastikong sabi ni Lilian, kaya pinamulahan ng pising si Lian at mabilis na lumapit sa anak. Napatampal na lamang si Maxillian sa noo dahil sa ginawa ng kapatid. Pero base sa tingin na ipinupukol ng kapatid niya, ay mayroon itong mahalagang sasabihin. Spill it. Utos ni Maxillian sa kapatid na makarating sila sa labas. Nakikita pa rin niya si Lian at ang anak nito. Hindi namin alam kung saang lugar nagtatago si Kevin Bautista. Kaya ingatan mo ang mag-ina mo. Dahil mukhang si Lian ang punteriya niya. Alam na ba ni Mami to? Isa pa yan sa gusto ni Mami. Yung ipakilala mo ang magiging mag-ina mo mamayang gabi. Kung di mo raw gagawin, mabuti pang lumayas ka na. Yan ang sabi ni Mami. Ikaw, pinakilala mo na ba ang lalaki mo? Ang usapan dito, kuya, kayo. Kapag sinaktan ka ng lalaking yan, sa basura siya pupulutin. Pagbabanta ni Maxillian, kaya napalabi si Lilian. Pakisabi kina Mami dadalhin ko sa kanila magiging pamilya ko at huwag sila mag-alala. Napangiti na lamang si Lian sa sariling kapatid kung paano nito tingnan na mag-ina. Sa tagal ng panahon, ngayon lamang niya nakita na naging tunay na masaya ang nakatatandang kapatid niya. Teka nga, Maxillian, okay lang ba ito itsura ko? Hindi ba pwedeng i-postpone muna? Kinakabahang sabi ni Lian na panay ang suklay sa mahabang buhok.
Bakit parang mas kinakabahan ka ata sa pagharap sa pamilya ko kesa sa luwi ng mga bala, ha? Nangingiti namang turan ni Maxilian, sabay sulyap sa dalaga. Nakasuot ng puting bestida ang dalaga, habang nakalugay ang itim at mahabang buhok. May konting kulay ang pisngi, na mas lalong nagpadipina sa ganda nito. Pwede ba? Iba ang laban sa pagharap sa pamilya mo. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung hindi nila matanggap si Loisa? Humina ang huling salitang lumabas sa bibig ni Lian at dumaan ang takot sa mga mata niya. Itinabi na muna ni Maxilian ang sasakyan sa tabi ng daan at hinawakan ng dalawang kamay ng babae. Hindi nila kasama si Loisa dahil sumama ang bata sa kapatid ni Maxilian na si Lilian. Look, hindi ganun ang pamilya ko. Maniwala ka sa akin na kung may the best man na magulang, mga magulang ko yun. Pero, sino nga naman kasi ang papatol sa isang tulad ko na may anak? Shh! Tama na, okay? Huwag mong pangunahan ng lahat. Kumalma ka at hayaan mo makilala sina mami at daddy. Tumango na lamang si Lian at saka na bumalik sa pagmamaneho si Max. Hanggang sa kalahating oras pang lumipas at nakarating na sila sa mansyon ng mga magulang nito. Sa bukana pa lang ng malaking pintuan, nakaabang na ang magandang ginang. Nakasuot din ito ng puting bestida at kahit kulubot na ang muka ay hindi nawala ang ganda ng babae. Mom, bulong pa ni Maxilian at saka humalik sa pisngi ng ginang. Natuod naman si Lian at hindi makalapit sa ginang dahil nangangamba siya. Iha, hindi mo ba ako bibigyan ng yakap? Nakangiting sabi ng ginang, kaya buong puso na lumapit si Lian at yumakap ng sobrang higpit. Welcome sa pamilya, Lian. Sabi naman ng ama ni Maxilian na si Maxwell. Hindi pa nakakapasok si Lian sa loob ng mansyon nang marinig niya ang tili ng anak. Nagtatanong ang mga mata niya sa lalaki, nakibit balikat namang turan ni Maxilian. Mama, look! Binilhan ako ni Tita Lilian ng malaking doll. Humahangang sabi ng anak niyang si Loisa. Nagpasalamat ka ba sa kanya, baby? Yes po, Mami. Sobrang baitin po ni Lola Miracle, Mami. Pati po si Lolo Maxwell, binigyan niya ako ng maraming chocolate. Bibong-bibo ang anak niyang si Loisa. Ito rin ang unang beses na nagawang magtiwala ng anak. Hindi alam ni Lian ang sasabihin dahil maski siya ay hindi alamang kung anong mararamdaman. Hindi mapaglagyan ng ligaya niya dahil sa kabaitan ng mga taong nasa paligid niya. We know, Iha. We know. Again, welcome sa pamilya namin. Lumipas ang isang buwan at naging maayos ang pagsasama ni Lian at Maxilian sa iisang bubong. Kasama pa si Loisa, kaya mas lalong naging maganda ang pagsasama ng dalawa. Palagi na lang tayong good mood, Lian, ah. Pang-uuyan pa ni Allen nang makapasok siya sa opisina ni Maxilian. Pwede ba, Allen, wag mo sirain ang araw ko? Sabi naman ni Lian, saka siya umirap. Nasaan pala si Maxilian? Buti naman at hindi ata nakabuntot sa iyo ang isang yon. Tumigil si Lian sa pagsasalansa ng mga papeles, saka bumalik ang tingin kay Allen. Nawala sa isip niya ang tungkol sa usapan nila ni Maxilian na magkikita nga pala sila ngayon. Nauna na siya umuwi at may gagawin pa raw siya. Pero magkikita kami sa mamahaling restaurant mamaya. Seryoso? Hinayaan ka niya mag-isa? Isang himala at hinayaan ka niya ngayon. Hindi na nga kayo mapaghiwalay simula na maging official kayo eh. Pwede ba, Allen? Mind your own business? Kasi sa totoo lang, kulang ka lang siguro ng lambing ng asawa mo. Para sabihin ko sa'yo, araw-araw ako nilalambing ng asawa ko. Isasalay mo pa ako sa pagiging ampalaya mo? Pero, seryoso, Lian. Naging banayad ang boses ni Allen, kaya sandaling kinabahan si Lian. Maloko at pasaway ang Allen na kilala niya. Kaibigan niya ang lalaki kahit magkalaban ng mga team nila. Pero hindi yun naging hadlang upang maging totoo sila. Masaya ako kasi nakuha mo na ang pamilya na minimithi mo. Salamat. Totoong sambit ni Lian sa lalaki. Nawala pa ng dalian ang atensyon nila sa isa't isa
nang makatanggap sila ng sabay na mensahe. Nagtinginan pa sila dahil hindi maganda ang mensahe na nabasa nila. Natanggap mo? Tanong ni Lian. Yes. Simpleng tura ni Allen saka sila tumakbo palabas ng opisina at sumakay ng sasakyan. Hindi maganda ang kutob ni Lian sa nangyayari. Ngunit kailangan niyang unahin ang kaligtasan ni Maxillian. Dinala sila ng address sa madilim at masukal na hagubatan, kaya lumakas lalo ang kutob ni Lian. Hindi maganda ang pakiramdam ko, Lian. Mahinang bulong ni Allen at saka kinasa ang baril na hawak. Ganoon din si Lian at kinasa ang 2 baril na nasa kamay. Pinaglakbay ang paningin sa paligid na para bang may mga matang nakatingin sa kanila. Sa tingin ko ay kailangan na nating umalis. Saka umatras ng dahan-dahan si Allen, pero pinatigil siya ni Lian. Yuko! Malakas pa niyang hiyaw nang paputokan sila na magkakasunod. Hindi nila naiwasan ang dami ng bala na sumapul sa kanila, kaya nagkaroon sila ng gasgas at daplis. Shit! Hindi mo binasa ng maayos ang mensahe na natanggap natin? Set up to, Lian! Galit na sigaw ni Allen at nagtatago sila ngayon sa malaking puno. Hindi ko alam, okay? Nang mabasa ko ang pangalan ni Maxillian, wala na ibang pumasok sa isip ko. Ayan ang nagagawa ng pagmamahal. Mamamatay pa yata tayo ngayon lalo na at wala tayong nasabihan na backup. Sundalo tayo, Allen. Anong kinakatakot mo? Ikaw lang ang sundalo sa atin, Lian. Abogado ako. At ako ang nagiging abogado ng mga inosenteng biktima. Hiyaw ni Allen kaya napatigil sandali si Lian nang maalala na abogado nga palang kaibigan niya. Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka papuntang sasakyan. Paano ka? Sundalo ako, hindi katulad mo. Kaya bilisan mo na at umayos ka na. Utos ni Lian. 1. Paano ka kasi? Sabay na tayong tumakbo. 2. Lian. 3. Takbo! Utos ni Lian, kaya dali-daling tumakbo si Allen patungo sa sasakyan at pinaharurot ito. Naiwan si Lian na nakikipagputukan ng baril hanggang sa mapaluhod siya dahil sa isang tama. Hanggang sa puno na ng daingang maririnig sa paligid at sa hindi inaasahan ni Lian, lumabas sa masukal na bahagi si Kevin. Nangingitim ang ilalim ng mata at nangangayayat ito. Malayong malayo sa Kevin na nakasama niya sa trabaho. Tila wala pa ito sa sarili dahil na rin sa paglilikot ng mga mata. Kevin! Lian, nice to see you again. Bakit mo ba kasi ako binaril? Parang nababaliw pa nitong duro sa tama niya sa braso. Anong ginawa mo? Bakit mo sinansakin ang mensahe na yon? Nasaan si Maxillian? Sunod-sunod na tanong ni Lian sa lalaki. Who? Si Maxillian. Nasaan siya? Paano ka napunta dito? Nang gagalaiting sigaw ni Lian, pero tumawa lang nang nakakaloko si Kevin. Oh, yung lalaking pinagpalit mo sa akin? Bakit, Lian? Ano bang meron siya na wala ako? Bakit hindi mo ako magawang tingnan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Paano hindi kung palagi mo pinapamukha sa akin na ayaw mo sa akin? Ginawa ko na nga ang lahat pero anong napala ko? Wala. Dumagundong pa ang boses nito sa katahimikan ng kagubatan. Mabuti na lang at tatanga-tanga ang haming to na yan kaya naisahan ko siya. Mas lalong umisinang malademonyo ang lalaki, kaya nanlaki ang mga mata ni Lian. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo kay Maxillian? Sa sobrang galit ni Lian, hindi niya napansin ang pagbaon ng mga daliri sa lupa. Guess? Nilaro pa ni Kevin ang baril sa sintido. Nahirapan ako ng konti sa lalaki mo. Pero huwag ka mag-alala. Dahil wala na magiging hadlang sa atin. Dahil wala na si Maxillian. Parang nabingi si Lian sa sinabi ng lalaki. Hindi man niya nakita ang katawan ni Maxillian at kung totoo man ang sinasabi nito, ay hindi niya mapigilan ang paglabas ng galit. Huwag kang umiyak dahil hindi ka niya magugulo na. Anang lalaki na para siyang batang pinapatahan. Kinapa ni Lian ang maliit na patalim sa ilalim ng sapatos at saka yun hinawakan ng sobrang higpit. Kinasusuklaman niyang binalingan ng tingin ng lalaki na nagpaatras dito. Papatayin kita.
puno ng sakit na bulong ni Lian. Sa tingin mo ba ay kaya mo? Ang dami kong sakripisyo sa'yo, pero hindi mo pa man nakakasama ang Hamilton na yan ay tinanggap mo na. Ako na 5 taon nagtiyaga sa'yo, tas ganito lang? Papatay na lang din kita. Dahan-dahang tinaas ni Kevin ang baril at itinuto kay Lian. Ngunit bigla na lamang siyang tumili sa sobrang sakit dahil sa patalim na bumaon sa kamay niya. Hindi niya nabantayan si Lian kaya mabilis nakapunta ang babae sa likuran niya at sinubukang pilipitin ng leeg. Nakaiwas si Kevin sa pag-atake ng babae. Pag pinatay mo ko, hindi mo na makikita ang lalaki mo. Natatakot na sabi ni Kevin dahil wala ng takot na mababahag sa mukha ng babae. Bakit pa? Pinatay mo na ang taong nagbigay ng buhay sa akin. Umatras at panay-abante naman si Lian at handa na sanang umatake. Mabuti na lamang at may matigas na brasong yumakap sa bewang niya. Stop! Pamilyar ang boses kaya otomatikong napatigil si Lian. Bumuhos lalo ang luha sa mga mata ni Lian na makita si Maxillian na bihis na bihis. Nakasuot ng puting polo at itim na slacks. Max! Akala ko... Shh! Pagpapakalma ni Maxillian sa babae. Kasalukuyang pinaghahandaan ni Maxillian ang proposal sa babae nang bigla na lang tumawag si Allen na nasa kapahamakan nito. Wala pang 15 minutos at pinuntahan niya ito. Tingin niyo ba? Hahayaan ko kayo maging masaya? Bumulagta si Kevin dahil nawalan ito ng malay sa ginawa ni Lilian. Sinaksakan lamang niya ito ng pampatulog at ang ibang lalaki ay dinala nila sa ospital. Ang iba ay nag-aagaw buhay dahil sa mga tama. Nawala sa isip ni Lian na isang hacker ang lalaki at ginawa ang setup upang kitilin ang buhay niya. Shh! Okay na ang lahat. Wala namang gugulo sa'yo. Ito na ang huling beses na mapapahama ka. Bulong ni Maxillian sa babae na puno ng lambing. Akala ko, mawawala na naman ako ng taong. Hindi na mangyayari yon. Maniwala ka sa akin. Umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ng anak natin. Aya pa ni Maxillian habang magkahawak ang kamay nila. Ang lahat ng takot at agam-agam sa puso ni Lian ay nawala. Ang lahat ng pangamba ay nabura dahil sa mga salitang binitiwan ni Maxillian. Nagtitiwala siya sa lalaki dahil kailanman ay hindi siya pinabayaan nito. 5 taon ang nakakalipas simula na maging mag-asawa si Maxillian at Lian. Dahil sa pagbubuntis ni Lian ay mas naging sensitibo ito at palaging galit. Sigurado ka ba? At hindi mo susuyuin ang asawa mo? Hindi mo nga alam kung saan nagtatago yun eh. Pwede ba, Allen? Kahit minsan hayaan mo naman ako ang magtampo? Parang hindi ka naman sanay sa kanya. Simula na magbuntis siya, ganyan na siya, tapos ngayon ka pa ba susuko? Nagpapahinga lang ako at mamaya hahanapin ko siya. Kapag yan hindi ka na inuwian, ikaw rin. Pananakot ni Allen kaya naman padabog na tumayo si Maxillian sa swivel chair. Natatawang napailing na lamang si Allen habang pinapanood ang lalaki. Dahil ang asawa nito ay nasa bahay ng asawa, kaya panigurado ay hindi ito matutuntun basta-basta. Sa kabilang banda naman ay si Lian na mahaba ang uso dahil ilang araw na siyang hindi sinusuyo ng kanyang asawa. Mukhang napapagod na ito sa kaartehan niya dahil lamang sa pinaglilihin niya na hindi nito nasunod. Sigurado ka pa at hindi ka pa uwi sa inyo? Ba't ilang araw ka nang narito? Sabi ni Lilian na kararating lang din sa bahay ni Allen. Malaki na rin ang tiyan ni Lilian sa pangalawang anak. Mukha bang hinahanap ako ng mokong na yun? Dito na lang ako dahil hindi niya naman ako hinahanap. Sabi sa akin ni Allen, hinahanap ka raw ni Maxillian. Singit naman ng asawa ni Allen. Parang kristal na kuminang ang mga mata ni Lian, pero bumalik din yun sa pagkabagsik nang maalala niya ang pagkain na pinapahanap niya sa asawa. Hindi niya ako mahal, okay? Kasi kung mahal niya ako, hahanapin niya ang pagkain na pinaglilihian ko. Paano naman niya hahanapin kung kami nga hindi namin alam kung saan hahanapin yun? Ang daming masasarap na pagkain sa supermarket, pumili ka ron. Palibhasa kasi Lilian, kinain mo lahat. Sikmat ni Lian sa kaibigan. Pwede bang tumigil na kayo? Magsilayas na lang kayo sa bahay ko at umuwi na kayo sa mga asawa nyo. Bulyaw pa sa kanila ng babae. Tinulak pa sila palabas ng mansyon kaya wala silang nagawa kundi lumakad lang dambuhalang tiyan.
Kung di mo ako inaway, edi nandun pa sana tayo sa loob. Sisi pa ni Lian sa kaibigan. Kung sana kasi hindi ka nagtatampo kay kuya, edi sana hindi tayo nandito. So kasalanan ko pa ngayon. Hindi napigilan ni Lian na magtaas ng kilay kay Lilian. Dala ng pinagbubuntis nila, kaya nagkainitan sila na hindi sinasadya. Bakit, hindi ba? Alam kong buntis tayo, pero minsan kailangan din ilugar yung mood swings natin. Alam kong mahal mo si kuya, pero utang na loob, huwag kang magpapabili ng langka na walang buto. Hindi na nakasagot si Lian nang magpaalam na ang babae dahil sinundo na ito ng asawa. Kaya umuwi na lamang si Lian sa mansyon kahit labag sa loob niya. Wala din kasi ang anak dahil sinama ito ng mami ni Maxilian sa ibang bansa. Lumuluha siyang napahiga patagilid sa mahabang sofa. Yakap ang polo ng asawa dahil namimiss niya na ito at ilang linggo na silang hindi nagsasama. Maxilian, I'm sorry. Mahinang bulong niya, umaasang maririnig ng asawa. Sa likuran ni Lian ay naroon si Max na dala ang bunga ng langka na walang buto. Nagbayad pa ito upang alisin lamang ang buto sa loob nang hindi nasisira ang prutas. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa asawa at hinalikan nito. Maxilian. What? Hindi ba ako namimiss ng asawa ko? Namimiss. Humagulhol ng sobrang lakas si Lian, lalo na nang makita niya ang langka. Sorry. It's okay. I'm sorry din kung natiis kita. Gusto ko lang magpalambing. Nagtawanan pa sila nang maramdam ni Maxilian ang pagsipa ng anak nila sa loob ng sinapupunan ni Lian. Nagkatitigan pa sila at sa mga mata nila, naroon ang tunay na pagmamahal sa isa't isa. The end.